So, Iran versus Spain. So, yun lang ang pwede nating sabihin doon. Yung Iran, meron na silang organized system. Meron silang Haddadi na pwedeng mag-command ng double team. No? May play na si Haddadi decoy. Diba? Si Haddadi is tumatanggap lang ng bola and then siya tumitira din si Haddadi, pero Haddadi minsan may mga play si Haddadi that is on the move. At minsan nalilate yung depensa. Pero kaya naman nanalo yung Spain dahil napakahigpit ng depensa din nila. Aside from executing well on offense. Mahirap basahin yung ng Spain dahil yung kung ang strong side mo is dun sa right side, may nagfi-flare out, may nagfi-flare out dun, may nagfi-flare dun sa 3-point area, may kumakat towards the basket. At minsan dalawang options yung pwede mong pasahan yung kumakat to the basket, ball movement, swing dun sa nagfi-flare out sa corner 3 na yun. So ang hirap basahin nung ng Spain. Ano ang ibibigay mo, tsaka yung Spanish pick and roll, natin mamaya kung ano yung Spanish pick and roll na yan. Kasi maraming options yung kasi marami tayong players na can command double teams, di ba? Kaya nga sa PBA si Junmar hindi siya ma-stop kasi pwersado ang i-double team yun, di ba? Hanggat yun lang naman ang nag-iisang play ni Leo Austria si Junmar kasi hindi mo mapigilan. Paano pang napigilan yun, di ba? So yun yung kasi nga hanggat hindi nababago, hindi sila mag-a-adjust. Ngayon, di ba? Nag-evolve yung game, organize na talaga. Di ba? Sabi nga ni Coach Franz Pumarin yung weakness ng iyong mga players itatago mo pero i-highlight mo yung strength. So anong weakness? Say for instance ni Junmar, may weakness. Ang weakness ni Junmar obvious. So dapat yung guard perimeter defense at saka yung kasama ni Japet ni Junmar sa loob, defensively dapat tulungan siyang wag ma-expose. Ibig sabihin walang madaling entry pass. So guards need to have constant pressure. Kasi pag dumating sa loob yan, tapos nag-initiate ng humingi ng pick yan, paano na yun? Diba? Kung matindi ang pressure mo at nahihirapan siyang sumenyas ng pick, that's the thing. I-delay mo ng konti yung para bigyan si Junmar ng time makarecover. Yun yung dapat matutunan ng coaches at saka players na maglalaro sa gilas. Kasi pag sinabihan yung kakampi, bigyan mo ako ng pick. So pag nag-set ng screen yung kakampi ng kalaban, si Junmar yung bantay, yun na yun. Kawawa si Junmar, pero kung dinedelay mo yun, magmamadali yun, makaka-recover si Junmar Diba, makaka-recover yun. At saka, halimbawa, nagkaroon ng switch, Japet switches to the perimeter, so dapat sinong may player ka that able to pick up yung iiwanan ni Japet kasi tinutulungan ka na nga tumutulong na si Japet Offensively, si Japet must be put in a best offensive situation, best scoring position, kasi sayang yung athleticism ni Junmar, yung athleticism ni Japet. Junmar the same thing. By now, scouted na si Junmar ng kalaban. So para makakuha, Junmar is the easiest choice inside. So ano yung mga plays na magpapadali kay Junmar para umiscore siya? Kaya naman niyang umiscore napatunan Karl Anthony Towns yung kalaban niya. Hindi biro yung ginawa niya. Di ba? So yung mga ganun yung schemes. Yun lang yun. Ang tema nitong Spain at saka Iran schemes. Di ba? Pero kita mo yung ginawa ng Iran, binaba. Pero makikita mo rin yung ginawa ng Spain habang binababa ng Iran yun, minamanage nila. Hindi inaalagaan nila, marunong sila mag-alaga ng lamang. Hindi yung
lamang ka na, lumamang na yung Gilas, then naagaw ng kalaban. Hindi, Spain marunong mag-alaga. So, yun yung dapat matutunan ng ano. Yun lang nga, kasi dapat wala nang politika rito pag sinabing tactical immaturity. O, di ba? Umamin na kayo, obvious naman may tactical immaturity na kayo eh. At saka yung mga basketball stakeholders na nagsasabi na paano yung PBA. Eh, 'di ba? Kung sasabihin yung may national interest kayo, hindi nyo muna iisipin yung paano yung PBA. Yung PBA should be a contributor to the development and betterment of the national team, which is yung Gilas Pilipinas. Hindi nyo muna iisipin, hindi yung kagaya niyan. Lumalabas na ngayon. Lumalabas na ngayon yung mga kalokohan nyo. Tumigil kayo 3 months. May nangyari ba? Wala. Ngayon kayo yung host, huwag nyo sabihin hindi kayo kumita kasi yung San Miguel, yung San Miguel, huwag nyo sabihin wala kayong nakawang kita dyan sa hosting ng World Cup dahil yung mga products nyo binibili ng mga turista, yung mga fans ng ibang country bumibili ng San Miguel products, binibili yung mga produkto nyo na kilala sa buong mundo. Kasi may mga fans din yung ibang country na nagpunta rito sa Pilipinas. So, in a way, kumita kayo dahil sa mga fans na yun. So, huwag nyo sabihin hindi kayo kumita business-wise. So, yun lang po.